Isipin mong nagpapalakad ka ng missile defense system sa maaraw na araw ng tagsibol, biglang tumunog ang lahat ng alarma sa base. Tumingin ka sa screen at nakita mong 30 missile ang papalapit mula sa himpapawid pababa sa base mo. Oras bago tumama, 30 segundo. Sa kaiklian ng panahong yon, wala ka ng oras para magpalipad ng mga counter-missile. Ganyan gagana ang susunod na hypersonic missile ng US Air Force. Ang AGM-1-83A na kilala rin bilang Air-Launched Rapid Response Weapon o simpleng ARRW ay nasa proseso ng pagdevelop ng kalahating dekada na. Dahil sa pangit na resulta ng pagsubok, kinansela at nakalimutan ito hanggang 1 taon nang nakalipas nang kunin muli ng Air Force, linisin, tapusin at gamitin. Dahil dito, nagtakang lahat kung anong klaseng lihim ang meron ang palpak na disenyo ng sandatang ito para bigyan pa ulit ng pagkakataon ng Air Force. Tara, alamin natin. Disenyo at operasyon. Noong 2018, sinimulan ng Lockheed Martin ang pagdevelop ng ARRW at agad nilang pinili ang disenyong may habang 22 talampakan o 6.7 metro na may bigat na 6,000 at 600 libra o 3,000 kilo. Ang missile ay may solid fuel rocket booster, pop-out na buntot na palikpik at boost glide vehicle na walang sariling makina na nakatago sa nose cone. Ang sistema ay gagana gamit ang rocket booster na magdadala sa missile sa gilid ng atmosfera bago ilabas ang glide vehicle. Di umano, kaya nitong maabot ang bilis na Mach 20 sa bahaging ito ng operasyon na katumbas ng halos 15,000 milya o 24,000 kilometro bawat oras. At kahit na parang imposibleng mangyari ito sa unang tingin, hindi naman talaga ito ang unang hypersonic missile na kayang gumalaw ng ganito kabilis. Ang Avangard missile ng Rusya ay napatunayang aabot sa Mach 20 at ayon sa Rusya, maaari pa raw umabot ng Mach 27. Samantala, ang US Trident II D5 mula submarine ay naitala sa Mach 24. Habang lumalapit ang missile sa atmosfera, bumubukas ang nose cone at humihiwalay ang hypersonic glide vehicle bago bumalik sa mundo patungo sa target sa bilis na Mach 20. Mahalagang ituro na ang bilis na ito ay inaangkin lamang. Ayon sa mga ulat ng pagsubok, natatalakayin pa natin mamaya, sinasabi lang na lumampas ang missile sa Mach 5 habang ang bilis na Mach 20 ay inaangkin lamang ng DARPA. Ang hypersonic glide vehicle ng missile system ay mula sa wedge-shaped na disenyo, bunga ng pinagsamang proyekto ng DARPA at USAF na Tactical Boost Glide Program. Layunin ng programang ito ang paggawa ng sistemang hypersonic boost glide na inilulunsad mula sa ere na siya mismong tinitingnan natin dito. Napanalunan ng Lockheed Martin ang kontratang 147 milyon para bumuo at subukan ang weapon system mula sa proyektong ito. Ang hypersonic glide vehicle ang pinakapuso ng disenyong ito ng hypersonic missile at ganito rin sa karamihan ng mga hypersonic missile. Ang HGV ay warhead na kayang magmanobra at lumipad ng mag-isa sa hypersonic na bilis gamit ang boost glide trajectory. Malaki ang pagkakaiba ng boost glide trajectories sa tradisyonal na ballistic trajectories dahil hindi lang gravity ang sinusunod nila, hindi rin tiyak o madaling hulaan ang flight path ng isang HGV. Nakakakuha sila ng aerodynamic lift at nananatili sa taas ng atmosfera ng mas matagal. Dahil sa disenyo nila, napakamapagmaniobra sila kaya mas nakakaiwas silang matukoy. At kung pag-uusapan ng disenyo, ang mga HGV ay isang medyo bagong konsepto, kaya kakaunti pa lang ang nalalaman tungkol sa kanila at laging may mga bagong disenyo na lumalabas. Ang tanging alam natin sa Aero ay wedge ang disenyo, na kung tutuusin, kaunti lang talaga ang impormasyong nabibigay nito, hindi ba? Ang pinakamalaking pagkakaiba ng disenyo ng ARRW kumpara sa karamihan ng iba pang hypersonic missiles na kasalukuyang dinedevelop sa buong mundo ay ang paraan ng paglulunsad dito. Habang karamihan sa mga hypersonic missiles tulad ng YJ-17 ng Tsi na kamakailan lang nating tinalakay dito sa mismong channel na ito ay dinisenyo para sa paglulunsad mula sa barko, submarino at lupa, ang ARRW ay isang missile na inilulunsad mula sa ere. Ang pangunahing bantahe ng paglulunsad ng missile mula sa bomber kaysa sa base sa lupa ay mas maikli ang oras ng paglipad kaya nababawasan din ang oras ng pagtuklas at reaksyon ng depensa ng kalaban. Nakaka-interest na ang pagdevelop ng air-launched missiles ang nagbigay daan sa pagkakabuo ng hypersonic missiles noon pa. Nagsimula silang i-develop noong dekada 50 pero naging kapaki-pakinabang lang noong dekada 70. Pagkatapos ipakilala, napatunayang halos hindi sila mapigilan. Dahil dito, naging delikadong sandata sila para sa second strike, kaya naglaan ng oras at pagsisikap ang mga pangunahing puwersa ng mundo sa pagdevelop ng epektibong surface-to-air missiles laban sa banta. Ganito natin nakuha ang mga sistemang Patriot at S-400 halimbawa. Dahil dito, dinevelop ang hypersonic missile bilang sagot sa mga sistemang iyon. Kaya parang walang katapusang Uno reverse card ang laban ng missile at anti-missile system.
Bukod sa mas mabilis na paglilipad, napapahaba rin ng pagpapalipad ng missile mula sa eroplano ang abot nito. Ang Arrow ay may operational range na 1,000 milya, 1,600 kilometer kapag pinakawalan, ngunit planong ilunsad ito mula sa B-1 Lancer bomber na may combat range na 4,500 milya, 7,500 kilometer. Bago pa itigil ang Arrow project at bago ang pagbabalik nito na tatalakay natin mamaya, plano talagang ilunsad ito mula sa Lancer bombers. Madaling baguhin ng eroplano para magamit ang missile, malaking tulong ito sa B-52 bombers na ginamit noon sa Arrow testing. Ang isang B-1 Lancer ay kaya magdala ng 31 Arrow hypersonic missiles gamit ang parehong internal weapons bay at external hardpoints dito. At kung mangyari man talaga yon, ang Lancer na yon ay papasok sa kasaysayan bilang isa sa mga pinaka-overpowered na bombers na lumipad kailanman. Pero lumawak pa ang plano hindi lang sa isang Lancer. Sabi ni General Timothy Ray, retiradong commander ng Air Force Global Strike Command, lalagyan ng external hardpoints ang buong eskwadron ng B-1 Lancer bombers para magdala ng Arrow. Karaniwan, ang isang eskwadron ng B-1 Lancer ay binubuo ng 18 eroplano at ibig sabihin nito, maaaring magdala ang isang eskwadron ng 100 at 44 nito sa kanilang mga external hardpoints pa lang at may dagdag pang 400 at 14 Arrow sa kanilang internal base. Ngunit kaduda-duda kung practical itong makikita sa aktual na operasyon. Ang B-1 Lancer ay nagkakahalaga ng mga $300 milyong mula sa buwis ng mga Amerikano at maaaring umabot sa 400 milyon kapag kasama ang modernisasyon. Dahil ang isang Arrow missile ay maaaring nagkakahalaga ng hindi bababa sa $15 milyong, ang pagkakarga ng 31 Arrow sa isang Lancer ay medyo kabaliwan dahil gagawin nitong halos $800 milyong ang halaga ng eroplano at gagawin din itong napakalaking puntirya ang eroplano. Mas malamang na mas pipiliin ng mga komandante na magkaroon ng ilang mga bomber na may mas kaunting mga misail sa loob, pero usapan na yan para sa ibang araw. Plano ring i-reconfigure ang ilang B-52 para maglunsad ng Arrow missiles at iba pang air-launched hypersonic na posibleng mabuo sa hinaharap. Walang balita kung itinuloy ng Air Force dahil minsan nang nahinto ang Arrow project. Ang pag-aangkop sa mga B-52 ay mangangailangan ng mga bagong makina at sistema ng komunikasyon. Hindi pa kabilang dito ang planong gawing 8 mula 2 ang test fleet sa Edwards Air Force Base, California. Lahat ng ito, gayunpaman, ay plano bago kanselahin ang Arrow project at ngayong nabuhay muli ito, hindi pa tiyak kung pareho pa rin ang plano o kung may iba ng ideya ang Air Force. Nasa burokratikong limbo pa ang proyekto pero kapag nagdesisyon ang Air Force na ituloy ang full production, magkakaroon sila ng kahangahangang sandata. Kaya ng Arrow gawing inutil ang depensa sa himpapawid ng kalaban sa bilis ng pagdaan nito. Ito ay magiging lalo pang epektibo laban sa mga target na biglaan o walang abiso dahil wala silang sapat na oras para maglunsad ng mga panangga. Kahit madetekta pa nilang Arrow na malabong mangyari, mas imposible pang makapagpakawala sila ng mga panangga laban dito. Siyempre, ang mga hypersonic missile ay hindi ganon kapangyarihan tulad ng sinasabi ng iba. Hindi kasing ganda ang kanilang kakayahan laban sa mga gumagalaw na target kumpara sa mga nakapirming target. Pwede silang makita pero hindi ka basta makipag-ugnayan sa kanila habang hypersonic ang lipad dahil sa plasma na bumabalot sa kanila. Sila rin ang rurok ng missile engineering at isa sa mga problema ng high-tech at specialized na disenyo lalo na sa development stage ay ang madalas na pagkasira o failure. Habang dumarami ang maliliit at komplikadong bahagi, tumataas din ang tsansang magkamali at ito ang nangyari sa AGM-183A. Ang pabagubagong performance ng Arrow. Kung sasabihin mong hindi kahanga-hanga ang performance ng Arrow sa mga test, matinding pagmamaliit yon. Pinunduan ang proyekto noong Agosto 2018 at nagsimula agad ng mga carry fly test gamit ang B-52 bombers matapos ang halos isang taon. Noong 2020, nagpasya ang US Air Force na kumuha ng Arrow missile kaya iminungkahi ng Administrasyong Trump ang 23% na dagdag sa budget para mapabilis ang pagdevelop. Halos kasabay, ito nangyari na pag-anunsyo ni Pangulong Trump ng Super Duper Missile sa press conference. Tinawag niya ito ang Super Duper Missile. Inilarawan ng Pangulo ang sandata bilang 17 beses na mas mabilis kaysa sa mga missile ng US. At karamihan sa mga mamamahayag ay naniwalang tinutukoy niya ang AGM-183A Arrow ngunit hindi ito nakumpirma o itinanggi. Gayunpaman, mula pa sa simula ay binagabag na ang Arrow ng mga kabiguan. Tatapusin muna ng Air Force ang mga paunang pagsubok ng booster rocket at firing simulation bago magsagawa ng all-up round testing na may totoong warhead. Kapag naging matagumpay ang all-up round test,
Maaring ilipat ng Air Force ang programa mula rapid prototyping patungong rapid fielding stage. Noong 2021 matagumpay na natapos ng programa ang 5 simpleng pagsubok pero naantala muna ang una dahil sa hardware at software na problema. Sinusuri lang nila ang initial integration ng weapon aircraft interface at tamang pagkabit at mechanical na galaw ng Aero sa loob ng B-52. Dalawang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa kabuuan ng mga pagsubok na ang detalye ay nananatiling lihim at ito ang nagtulak sa muling pagdidisenyo ng fin control system. Pagkatapos, nais ng Air Force ng 3 pagsubok sa booster engine, isa simulated at 2 aktual. Sa huli, nabigo ang mga totoong pagsubok. Sa unang pagsubok, hindi humiwalay ang missile mula sa B-52 bomber dahil natukoy ng integrated system na may problema sa fin actuator. Pagkatapos, nagpatupad ang Air Force ng solusyon sa problema at nagpatuloy sa ikalawang booster test, ikawalong pagsubok sa kabuuan, ngunit nauwi rin ito sa ganap na sakuna. Hindi talaga nagliyab ang booster engine matapos ihulog ng B-52 ang missile kaya bumagsak ito sa isang bahagi ng Point Mogo Sea Range. Ang tanging positibong nangyari sa pagsubok ay ang ligtas na pagbitaw at paghihiwalay ng missile mula sa eroplano, pati na rin ang pagpapakita na mahusay nang gumagana ang fin actuator ngayon. Pero ang mismong missile ay hindi talaga gumana. Sa puntong ito, humiling ang Air Force ng $100 at $61 milyong para sa procurement ng 12 Arrow at $238 milyong para sa pananaliksik at pag-unlad sa 2022. Noong 2021, nagkaroon ng dagdag na pagsubok. Noong Mayo, isang B-52 mula Louisiana ang lumipad sa Alaska para subukan ng data transmission at target sensing ng Arrow. Ang B-52 ay kumuha ng datos mula sa Arrow gamit ang data center sa Anchorage, mahigit 1,000 nautical miles ang layo. Pagkatapos, gumawa ito ng simulated na pagbaril sa target na mahigit 600 milya ang layo. Matapos ang tagumpay, muling nabigong magliyab ang booster engine. Parehong pangyayari ang naganap noong Disyembre 2021 na siyang ikatlong sunod na pagkakataon na tumanggi lang ang misil na umandar. Nagpasya ang Kongreso na bawasan sa kalahati ang pondo ng proyekto at ilaan lahat ng mapagkukunan sa pananaliksik at pag-unlad para maresolba ang issue at mapadami ang matagumpay na pagsubok. Nangyari lang ang matagumpay na paglulunsad ng Arrow sa Southern California noong Mayo 2022. Nadliyab ang Arrow booster at nasunog ng halos ayon sa inaasang tagal habang lumampas sa Mach 5 ang misil. Inulit ang pagsubok makalipas ang 2 buwan at nakuha ang parehong resulta. Noong muling bahagi ng 2022, isinagawa ang unang buong all-up round na pagsubok. Ito ang unang pagsubok na dapat magtakda sa kapalaran ng Aero. Nakakagulat, walang aberya ng umandarang booster engine at humiwalay ang hypersonic glide vehicle. Nagkaaberya ang mga sensor ng test range habang isinasagawa ang pagsubok kaya hindi matukoy ng Air Force kung naging matagumpay ito dahil hindi nila alam kung umayon sa inaasahan ng HGV at warhead sa terminal phase ng flight. Walang sensor. Pagkalipas ng ilang sandali, noong Marso 2023, sinubukan muli ang AGM-113A, ngunit lubos na nabigo ang pagsubok. Sa puntong ito, tila naipit ang Arrow sa siklong 1 hakbang pasulong, 2 hakbang paatras at sinimulan suriin ng Kongreso kung sulit ba ang abalang dulot ng sandatang ito. Tinataya nilang ang paggawa ng 300 Aero ay aabot sa $14.9 milyong bawat misil at ang programa ay gagastos ng $5.3 bilyong ng US. Kasama dito ang integrasyon ng plataporma, pagpapanatili at 20 taong suporta. Sa parehong panahon, sinabi ni Andrew Hunter, Assistant Secretary ng Air Force para sa acquisition, na hindi bibili ng USAF ang misil. Kahit ganito, tuloy ang 2 natitirang Arrow na pagsubok dahil bayad na ito at posibleng makatulong ang datos sa mga kahalintulad na programa sa hinaharap. Malaking pagkadismaya ito sa militar ng Amerika dahil kilala ng may hypersonic missiles ang China at hindi rin nalalayo ang Russia, kaya't mahalaga para sa US na makagawa ng mas magandang disenyo. Iyan sana ang Arrow at noong 2023 nagsimula na itong magkaproblema. Noong huling bahagi ng 2023, isinagawa ang 2 natitirang pagsubok. Kahit di alam ang resulta, sinabi ng Air Force na may nakuha silang mahahalagang kaalaman sa bagong teknolohiya. Dahil dito, natigil ang programa at sinabi ng Lockheed Martin na handa silang magsimula ng maliitang produksyon kapag may malalaking pagsulong sa pagdevelop. Technical lang itong PR, ibig sabihin, itatabi muna namin ang proyekto dahil parang na-stuck na kami. Noong Marso 2024, isinagawa ang huling pagsubok ng Arrow na maganda ang performance, ngunit iyon na ang katapusan ng hypersonic missile. Habang binibigo ng Arrow ang mga opisyal ng militar sa US,
kasabay na dinedevelop noon ang kaugnay na proyektong Operational Fires o OPFARS. Ang OPFARS ay adaptasyon ng DARPA gamit ang katawan ng AGM-183A, ngunit mas mura at inilulunsad mula sa lupa bilang hypersonic missile. Nakakagulat na naging matagumpay ang proyekto sa mga pagsubok at ito ang unang missile na inilunsad mula sa likod ng logistics trap ng Marine Corps. Mahalagang disenyo ng missile na ito ang throttleable rocket motor. Ang Arrow ay kailangang maubos muna ang gasolina ng booster bago automatikong mamatay at humiwalay ang makina nito. Samantalang ang rocket motor ng OPFARS ay pwedeng patayin ng operator kahit kailan. Ang disenyo na ito ay magpapabuti sa performance ng missile at magiging mas mabilis laban sa short-range na target. Ang launcher para sa bersyong ito ng Arrow ay maaaring ilagay sa M175A isa PLS ng Army at sa LVSR na pamilya ng mga sasakyan ng USMC. Sa kabila ng tagumpay ng mga pagsubok, inabandona ang OPFARS project noong 2022 sa di malinaw na dahilan. Balikan natin ang Arrow dahil noong Hunyo 2025, mahigit isang taon matapos makansela, biglang muling binuhay ng Air Force ang proyekto dahil sa isang dahilan. Nangunguna ang Tsina sa karera sa mga sandatang hypersonic. Mahalaga para sa Air Force na bumuo at mag-deploy hindi lang ng Arrow, kundi pati ng Hypersonic Attack Cruise Missile, isang kahalintulad na sandatang Australiano-Amerikano. Ayon kay General David Alfin, hepe ng Air Force, naghahanap sila ng pondo para sa dalawang hypersonic na programa. Sabi niya, ang isa ay mas malaking form factor na mas strategic, mas malayuan at ilang beses na namin nasubukan. Tinawag itong Arrow. Ang isa pa ay HACAM. Wakas ng CP, ipinapakita nitong mahalaga ang pag-ayos ng aberya at paglilipat ng mga sandata mula sa pananaliksik at pag-unlad tungo sa yugto ng pagkuha. Ang piskal na budget para sa taong 2026 ay naglaan ng $362 milyong para sa Arrow program, kung saan ang opisina ng programa ng Arrow ay nagbabalak na igawad ang unang kontrata para sa produksyon na yung taon. Maaring mga hulugan ito ng isa sa dalawang bagay. Maaring nahanap ng Air Force kung paano paganahin ang sandatang di pa gumagana, o baka nagpapakitang tao lang sila upang ipakita sa China na matagal nang may hypersonic missiles na kaya rin gumawa ng Estados Unidos ng ganitong sandata. Pero mukhang hindi naman ito isang PR stunt. Pinopondohan ng Air Force ang bagong external pylons para sa B-1 Lancer bombers para magdala ng Arrow missiles at sinasabing sinusubukan din ito sa F-15 Strike Eagle na posibleng magdala ng missiles. Pero ang pagbuhay sa Arrow at pagpupumilit ng USAF sa hypersonic missiles ay nabubunsod ng tanong, hindi ba? Bakit na yon? Bakit ibabalik ang isang patay na proyekto ng sandata? Noong 2023, humiling ang Pentagon ng $4.7 bilyong na budget para sa pananaliksik ng hypersonic na sandata at dahil dito, nantala ito ng 25% na taunang pinagsamang paglago simula 2014. Dahil dito, isang hypersonic na teknolohiya sa pinakamabilis lumagong larangan ng paggasto sa depensa ng USA. Dalawang dahilan lang kung bakit porsigido ang Estados Unidos na paunlarin ng hypersonic na sandata at buhayin muli ang Arrow. Ang hypersonic missiles ay bahagi ng makabagong arms race kasama ang mga drone. Gayunman, madaling gawin ang drones ng mga umuunlad na bansa, pero ang hypersonic missiles ay nangangailangan ng advanced engineering at malaking pondo para ma-develop. Pangalawa, nahuhuli na ang Estados Unidos sa karerang ito dahil ang China ay hindi lang may pinakaiba-ibang arsenal ng hypersonic na mga misil, kundi sila rin ang may pinakamaraming hypersonic na mga misil na magagamit. Malaki ang agwat ng China at Estados Unidos dahil matagal nang hindi pinansin ng mga kaalyadong kanluranin ang paglakas ng militar ng China. Ayon kay William Freer, National Security Fellow sa Council on Geostrategy, siyang nagsabi nito. Sabi niya, matagal nang nag-invest ng malaki ang Russia at China sa mga programang ito pero hindi ito ginawa ng US at UK. Habang ang China, na mas malayo ang narating kumpara sa Russia pagdating sa pagdevelop ng hypersonic weapons, ay abala sa pagdevelop ng mga teknolohiyang ito, ang mga kaalyadong bansa sa kanluran ay nakatuon sa paglaban sa mga insureksyon sa ibang bansa at terorismong lokal at noong panahong yon, hindi pa mukhang malamang ang isang peer-on-peer na labanan. Sa totoo lang, mula ikalawang digmaang pandigdig, hindi pa muling nagkaroon ng totoong peer-on-peer na labanan at nung unang bahagi ng dekada, 2000, walang senyales na magsisimula ito.
Ang ngayo iretiradong pinuno ng lihim na serbisyo ng intelihensya ng Britanya, si Sir Alex Younger, ay nagsabi ng naging resulta ng mga pangyayari at mga desisyon sa ilalim ng mga iyon ay, at ito ay kanyang sinabi, hindi natin napansin ang napakalaking pag-angat ng China bilang isang kapangyarihang militar pagtatapos ng kanyang pahayag. At ang pahayag na yan ay perpektong sumasalamin sa pag-unlad ng mga hypersonic na sandata. Mas malapit ang Estados Unidos sa Israel at Hilagang Korea kaysa sa China at Rusya sa karera ng pagbuo ng mga hypersonic na misil dahil sa kalituan sa Pentagon tungkol sa espesyalisasyon ng sandata. Ang gustong gawin ng lahat ay hindi nagiging galubasa sa anuman pero pinopondohan ng US ang 6 na hypersonic na programa ng sabay. Ang mga programang ito ay nahahati sa 2 kategorya, hypersonic cruise missiles at hypersonic glide vehicles. Kabilang dito ang Arrow. Ang problema sa pagsubok na mag-develop ng 6 na magkaibang sandata ng sabay-sabay ay walang natatanggap na sapat na pondo ang bawat proyekto dahil masyadong manipis ang pagkakahati ng budget. Ang hypersonic air-breathing weapon concept na dinedevelop pa noon ay gumastos na ng mahigit $1 bilyong na alam natin. Kahawig din ang kwento ng hypersonic attack cruise missile na plano gamitin sa 2027 at umabot na sa halos $2 bilyong ang nagastos mula sa buwis ng mamamayan. Ang long-range hypersonic weapon ay nakakahalaga ng $41 milyong bawat isa, may 4 na tuldok, $4 bilyong sa pagdevelop at 2 tuldok, $5 bilyong sa produksyon. Ito lang ang kilalang hypersonic na proyekto sa Amerika at kung titingnan ng gastos ng mga ito, madaling maintindihan kung bakit hirap ang Pentagon gumawa ng gumaganang hypersonic na sandata. Nahuli ang US sa laban at nang dumating ito, sinubukan nitong bumawi sa mga taon ng pagkakahuli. Sa panayam noong 2023, sinabi ni William Roper, dating Assistant Secretary ng Air Force para sa Acquisition Technology and Logistics 2018-2021 na walang naging estratehiya noong panahon ko sa Pentagon. Sa nakikita ko mula sa labas, mukhang wala pa ring estratehiya ngayon. Wakas ng CP. Bukod sa pagiging atrasado sa mga pangunahing kakumpetensya, may isa pang malaking kahinaan ang US. Nagde-develop sila ng non-nuclear hypersonic missiles na mas mahirap gawin dahil kailangan mas eksakto. Batay sa ulat ng Kongreso noong 2025, karamihan sa hypersonic weapons ng US kumpara sa Russia at China ay hindi dinisenyo para sa nuclear warhead. Dahil dito, mas mataas ang accuracy na kailangan ng US hypersonic weapons at mas mahirap itong i-develop kaysa sa nuclear armed systems ng China at Russia. Wakas ng CP. Dahil dito, patuloy na nais ng US na gumawa ng iba't ibang hypersonic weapons para sa iba't ibang sangay militar. Makakatanggap ang Navy ng conventional prompt strike weapon, nauuna ng Army ang long-range hypersonic weapon at makakakuha ang Air Force ng Arrow at HACM. Isa pang dahilan ng pagkahuli ng US sa China ay ang kakulangan ng wind tunnels. Hindi mo akalain ito mula sa bansang nakaimbento ng eroplano, pero 26 lang ang wind tunnels ng US ayon sa ulat ng Government Accountability Office noong 2021. 14 sa mga tunnel na yon ay ginawa bago ang 1,970. Mahalaga ang wind tunnel sa pagdevelop ng eroplano at missile dahil dito pwedeng gawin ang thermal management, weapons testing at aerodynamic pressure check. 18 lang na tunnel ang China pero mas magaling pa rin ito sa disenyo ng hypersonic missile kumpara sa Estados Unidos dahil sa hypersonic wind tunnel nitong JF-22 na kayang mag-simulate ng bilis hanggang Mach 30. May ilang tunnel itong higit 8 metro o 26 talampakan, mas malaki kaysa sa mga tunnel sa Europa at Estados Unidos na karaniwang hanggang 5 metro o 16 na talampakan lang. Ganito pa rin ang sitwasyon na yon. Batay sa pagsusuri ng Axios sa huling bahagi ng 2025, malaki pa rin ang agwat ng Estados Unidos sa mga pangunahing karibal kaya muling binuhay ang Arrow. Bagamat nabigo ang proyekto noong una, sapat na umano ang naging pag-unlad bago ito kanselahin, kaya dapat gumana ng maayos ang Arrow gamit ang mga teknolohiya at solusyong na-develop mula nang kanselahin ito. Mas praktikal sa pananalapi ang muling pagbuhay ng isang proyektong gaya niyan kaysa magsimula ng panibagong proyekto ng hypersonic na sandata para palitan ng Arrow sa arsenal ng Air Force. May dagdag benepisyo ang Arrow dahil napakamura ito sa halagang $15 milyong bawat misil kumpara sa $41 milyong bawat Dark Eagle ng Army, kaya halos 3 Arrow ang katumbas ng presyo ng isang Dark Eagle. Saang yugto na ba ngayon ang Arrow?
Sa totoo lang, walang nakakaalam pero malabong ibalik ng Pentagon ang palpak na programa kung hindi sila naniniwalang kayang maiperpekto, magawa at maipasok ang sandata sa aktibong serbisyo. Dahil plano nilang ipakilala ang HACAM sa serbisyo sa 2027, posible ring ganun din ang araw pero hindi pa sigurado. Maraming salamat sa panonood.